Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang dito ipapakita ko sa inyo. Ipapanood na video talagang kahindik-hindik, karumal-dumal. Naku po, itong pagpapanggap na isang doktor, pagpapanggap na siya isang Diyos. Naku po, itong si Senyor Aguila ay talagang matindi ang mga kalokohang ginawa diyan sa kapihan. Ang pagpanggap niya na doktor ay nagpapaanak at nag-uopera. At siyempre ay tuluyan ng pumanaw ang kanyang mga inoperahan. At siyempre ang ilang mga pinanak niya ay tuluyan ng pumanaw, mga kaibigan. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Okay. Balik natin, mga kaibigan ko, ang kagaguhan ni Jerin Esquilario. Dahil nga magaling siyang magkunwari, isa siyang impostor. Impostor siyang malaki. Okay. Isang babaeng nagngangalang Debbie Lasala. So, kung mabanggit ko man ang iyong pangalan, so pasensyahan ho, pasensya. Pero gusto ko lang mabigyan ng tawag dito, ng kulay kung paano natin gawan ng character profile si Jerin Esquilario. Okay, one time buntis si Debbie at nahihirapan. Hirap na manganak. At ngayon, mga kaibigan ko, nahihirapan siya. At ang yabang ng Diyos nila. Ang yabang-yabang. Andyan yung mga kumadrona na nakaano. Andyan yung mga kumadronang nakaano. At saka yung kanilang undergrad na doktor, si Gladys. Andyan. Abay, hirap na si Debbie. Alam mo bang, willing at ready ng operahan si Debbie ng high school, second year high school, na isang impostor sa pagiging isang Diyos. Ready na siya. Nag-scrub na siya, mga kaibigan ko. Naka-scrub na siya dahil ready na siyang operahan at butasin ang tiyan ni Debbie. Take note. Si Mang Dencio Sutana, inoperahan niya sa leeg, nagmamayabang pa siya, at pagkatapos niyang operahan, tinanggal yung bukol, Pagkatapos niyang operahan, pinagsalita niya sa radyo, na nagpapatunay na siya ay gumaling. Days later, ng pag-operas ni Mang Dencio, si Mang Dencio ay namatay. Pero hindi ipinaalam sa taga-kapihan kung ano na ang nangyari. Hindi pinaalam. Maybe ngayon lang nila nalaman na namatay nga si Mang Dencio dahil sa pag-oopera. Good morning, Victor. Hello. Dahil sa pag-opera ni Jerin kay Dencio Sutana. So, itong Diyos na to ay isang kriminal na kaibigan ko. Hindi lang kriminal na sa mga ganyan, kundi kriminal sa pagiging rapist din. Tagal ko nang sinasabi, noong una pa, talagang brutal na tinawag ko siyang isang rapist because yes. So, anyway, yung ating magaling na undergrad na doctor, siya ang kinakabahan para sa about to na gagawin ni Jerin. Ini-stop niya ngayon. Ini-stop ni Gladys. Senyor, huwag mong gagawin yan.
Dahil alam nga ni Gladys na, pero mo, alakas na loob niyang mag-perform ng C-section. C-section, mga kaibigan ko. Kung hindi na-stop ni Gladys, abay, ginilitan niya na at inupirahan niya si Debbie doon sa kanilang center, sa kapihan. So, luckily, nabuhay si dahil dinala sa Dapa Hospital si Debbie at ni-repair din doon sa Surigao. Biro mo yan. Makapal ang mukha at mayabang na nagpapaka-Diyos. So ngayon, anuhin natin ngayon yung kanilang pag-perform sa pagpapaanak ng mga buntis na mga bata. Mga bata kasama may mga edad na rin na nagpubuntis. Ngayon, si Jeren Esquilario ang nagbibigay ng authority. Ino-authorize niya ngayon itong mga kumadrona na I think naging kumadrona lang doon sa kapihan na walang proper training. Mga impostor na nagmamayabang lang. Alam niyo yan? Nagmamayabang lang na parang hindi naman nila naranasang manganak at nagpaano sa mga kumadrona, hindi naman ganun ang pagpapaanak. Kaya ito ang sagot ko sa question ni Senator Bato. Bakit karamihan ng mga namamatay ay mga bata na bagong panganak, days old lang? Okay, alright. Ito na naman tayo mga kaibigan. At mainit at kahindik-hindik. Ang itong ating pagtatalakay. At ako'y maagang magpapaalala na ito pong mayroon po itong karugtong na video na ito. Sa part 2 ng ating pagtatalakay ay ito dito masasagot ang katanungan ni Senador Ronald Bato kung bakit karamihan namamatay ay mga bata. Sa part 2 po natin tatalakayin, abangan kung kahindik-hindik, kagimbal-gimbal. Itong napanood yung video ay mas kahindik-hindik, kagimbal-gimbal dahil actual na demo kung paano magpaanak itong si Senyor Aguila na impostor. At siya pala ang sanhi, siya pala ang kumikitil ng buhay na mga sanggol na ika nga po'y nandiyan, hinukay binaon sa kapihan mga kaibigan. Shoutout at maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ng inyong video. Itong si Mama Dayan Dantes, maraming salamat po sa inyo. Suportahan po natin ang kanyang pagkisiwalat. Dayan Dantes, muli shoutout, maraming salamat. Okay, talagang nung ini-edit ko pa itong video na ito at ating pinag-aaralan ay talagang hindi ko masikmura ang pinagagawa nitong si Senyor Aguila na isang impostor, nagpapanggap na Diyos, nagpapanggap na doktor, nagpapanggap na albularyo at napakarami ng kanyang mga ginawa na karumal-dumal diyan sa kapihan. Ito ay nagbabatay tayo dito sa ating pagtatalakay sa video ng ating pinakita sa inyo. At nako po, marami ang dapat bibigyan natin ng linaw dito. Subalit kung kukulangin tayo sa oras ay pipisanin natin diyan sa part 2. Ang bigyan po natin ng highlight ditong una ay siyempre itong pag-opera bago tayo dumako doon sa panganak.
mga kaibigan. Dahil magaling pala magpanak itong impostor na ito si Senyor Aguila. Dito sa puntong ito ay nag-o-opera din siya. Naku po, talagang malaki ang kalukuhan nito. Hindi ko tulos sa maisip kung bakit nagagawa niya ito. Ito ba ay bilang isang kulto, sabihin nating kulto, ito ba ay ganyan ba talaga ang ugali ng kulto? Na kahit alam mo na talagang mali ang ginagawa mo, ay gagawin mo katulad ng ginagawa nitong hinayupak na ito na si Senyor Aguila, mga kaibigan. Mantakin mo, mayroon siyang isang inoperahan, nabanggit ang pangalan sa video na yan. Inoperahan niya ng bukol. Talagang ano ang karapatan na mag-opera nito? Hindi naman siya doktor. Bukol, inopera. Inopera ang bukol, ginilitan. Pag-opera, di ba? At siyempre, naalis ang bukol. After horang maoperahan, ay pinagsalita sa isang radio station. Mayroon siyang radio station dyan sa kapihan, ganyan po katindi. Mayroon po silang radio station dyan. Pinagsalita ho doon at nagpapatunay na gumaling dahil unoperahan siya nitong impostor na si Senyor Aguila, mga kaibigan. Pagkalipas po ng ilang oras lang sa araw na yun na siya ay nagpatuto na gumaling, ay siya naman po, kita mo ilang oras lang sa araw na yun siya ay nagpatotoo, ay binawian ng buhay ho, mga kaibigan. Talagang kawa-awa ang sinapit ng inoperahan niya, mga kaibigan. Malinaw ho diyan. Bagamat dito sa sinasad na video na ito, dito tayo nagbabatay, ay napakalinaw ho. Kung totoo man ang sinasabi nito nagsisiwalat dito, dahil ito ay matagal na ho nagsisiwalat, si ma'am na makikita nyo diyan sa video na isang babae, ay ang mga sinisiwalat niya noong before, dahil nagkaroon tayo ng pagre-research, ay noon pa niya ginagawa ito at hindi nga napapansin noon, subalit ngayon ang mga kanyang pagsisiwalat ay napansin na po at nandiyan na nga ho sa Senado, mga kaibigan. Mantakin mo, talagang tuluyan ng binawian ng buhay, subalit hindi ho nahalungkat hanggang ngayon na ang tinuturo ng ika nga po'y pagpanaw nitong inoperahan na ito ay wala pong ika nga'y itinuturo kung bakit siya ay pumanaw. Sana po mga kaibigan, dito sa hearing na ginaganap sa Senado ay hindi lang po nakatuon ang investigasyon sa ika nga po'y kung ano ang mga nangyayari na ika nga po'y hindi pa nahalungkat. Sapagkat hindi pa po ito nabibigyan ng diin kung ano ang dahilan ng mga pumanaw diano sa kapihan na karamihan ay sanggol at yung iba ay matatanda, may ngipin at wala. Isipin po natin, may mga nagpapatunay kaya ho sila ay pumanaw dahil sa kagagawan nitong si Senyor Aguila. Nagpapanggap na isang doktor, ay siyempre baka naubusan ng dugo kaya pumanaw. Mga kaibigan, maraming dahilan kung bakit pumanaw kapag inoperahan ka, dahil yan po ay ika nga po'y gawain ng mga espesyalista. Ito naman ay anong magagawa nito sa pag-opera? Ay espesyalista ito sa kasinungalingan. Itong leader ng kulto na ito, mga kaibigan, si Senyor Aguila. Kaya't nakakaawa po ang naging biktima na ito. Yan pong mga tinalakay sa video at siniwalat ay isa lang po na ika nga po'y patotoo. Na yan po ay isang halimbawa na marami pa na binawian ng buhay. Diyan ho sa kapihan. Yung iba nga ay hindi pa nga alam ng kamag-anak
kung bakit nawawala yung pala. Ika nga po'y nakabaon na diyan sa hukay, sa kapihan. Ang dapat malaman po natin dito, ano nga ba ang tunay na mga ikinamatay nito? Kung bakit sila pumanaw? Ito ba ay nagkasakit? Ano nga ba? Walang death certificate. Walang record. Basta na lang malalaman mo, ang isang membro ay nga po'y nakabaon na sa hukay. Diyos ko po, Rodi. Sana naman po, ang buhay ho ay mahalaga. Lalong-lalo na po kapag ikaw ay isang tao na mabuti ang ginagawa. At lalong-lalo na po kung ikaw ay isang biktima. Mga kaibigan. Sana po mga kaibigan nakuha niyo ang gusto kong ipunto dito. Ito po ay pahapayaw pa lang, padaan, counting padaan, sapagkat gusto nating mahalongkat ang buong katotohanan dito. Hindi po tayo nag-iimbento. That's why meron po tayo pinagbabatayan sa ruling ng video. Okay, counting padaan lang po yun, at para tayo ay hindi mabusan ng oras, ay dito naman tayo sa ika nga po'y paanakin sana. Talagang matindi ang kalukuhan nito. Ay gigilitan na sana. Uupirahan na. Ha? Buti lang at napigilan nitong kasama diyan sa kapihan. Na dapat itong mga anak na ito, nabanggit ang pangalan diyan, ay hirap na naglilibor. Siyempre, ako'y ayon sa aking pag-research, pag naglilibor ka ho, at ilang araw hindi ka na nga, hindi ko alam kung oras ang batayan dyan o araw. Ay pag hindi lumalabas ang bata, ay kailangang operahan, mga kaibigan. Ayon dito sa ruling ng video, mayroon diyang isang membro na hirap na sa kanyang panganganak, mga kaibigan. Buti lang naisalba ito. Naisalba ng isang membro din na dapat itong nakatakda ng operahan ni Senyor Aguila. Gigilitan ihiwain na lang Nagsuot na nga ng uniform na kunwari pang doktor. Talagang matinding kalukuhan ito. Nagsuot pa ng pang-opera. Alam niyo, nakikita niyo na pang nag-opera, ang mga doktor ay suot na nitong na-impostor na itong leader ng kulto na ito na si Senyor Aguila. Para nakatakda ng hiwain, operahan itong naghihirap na manganganak. Subalit may pumigil sa kanya, huwag mong gawin yan. Ayon doon sa pumigil sa kanya. Dahil alam niya hindi naman siya doktor Siguro, di ba? Kaya pinigilan. Datapuat sa puntong iyon, napigilan ho itong si Senyor Aguila. At nagkaroon po ng pagkakataon na dalhin diyan sa baba sa malapit na ospital, at nasagaroon po doon siya manganak. That's why pangalawang buhay niya na po ngayon, dahil mismong ospital na ho ang napanganak. Kung hindi ho napigilan, maliwanag pa sa sabaw na ito ho ay matutulog na mahimbing at pumanaw na sa kamay nitong leader ng kulto na si Senyor Aguila. Matindi, diba, mga kaibigan? Mga ilang ika nga po ay patotoo yan, ayon po diyan sa ating ruling ng video. Subalit dito ang kabang-abang. Napag-usapan po natin dito ng pag-opera, at mayroon po tayong halimbawa na ika nga po ay pumanaw. At diyan ho naman, napag-usapan natin ang panganak na dapat operahan, subalit naisalba ang buhay, napigilan na hiwain na. Ihiwain na sana, napigilan, dinala sa ospital. Buhay po, pangalawang buhay. Dito ang kabang-abang, mga kaibigan, sa parto nating tatalakayin na ipapakita ko sa inyong video. Kung dito ay nakaligtas ang kanyang ika nga po'y bibiktimahin dito sa ruling ng video na parto na tatalakayin natin sa susunod. Mismo actual demo
kung paano magpanak itong hinayupak na ika nga po ay impostor na nagpapanggap na doktor, nagpapanggap na albularyo, nagpapanggap na Diyos, na leader ng kulto na ito, si Senyor Aguila. Matutunghayan po natin sa parto nito, actual demo, kung bakit binabawian ng buhay ang mga sanggol na ika nga po'y pinapanganak. Siya pala ang nagpapaanak at mismo dinudukot, hinihila doon sa puwerta ng ika nga po'y nanganganak, mga kaibigan. Ang kumpletong details po niyan, kabuuan na video. Kabuuan ng pagtatalakay, mga kaibigan, kung paano kumitil ng mga sanggol, kung paano kitilan ng buhay ng mga sanggol na ipapanganak. Diyan ho, abangan po natin sa parto nito, kabang-abang, kahindik-hindik, mga kaibigan. Okay, maraming salamat at sana ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Wala ho tayong intensyon manira ng tao, kapwa. At tayo po ay nagbabase sa ruling ng video. Kung ano man mga public opinion, pawang nadadagdag sa ating pagtatalakay, yan ay pawang nababase ho diyan sa ruling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Marami po salamat mga kaibigan. Sana ho, samahan nyo po ako sa parto na ito. Napakarami nyo hong matutuklasan kahindik-hindik na ginawa, kalukuhan nitong si Senyor Aguila diyan no, sa kapihan. Muli po shoutout at maraming salamat, Ma'am Dayan Dantes. Ipagpatuloy mo lang ho ang iyong ikangay pagsisiwalat at nang sa ganun po, kung ano man ang iyong layunin dito, ika nga po'y ako po ay nakasuporta. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.